Pag-uusapan natin, ano yung mga hakbang na gagawin para makapag-apply ng 189 visa. Una, i-check mo muna yung profession mo kung nasama ka doon sa sinasabi lang shortage occupational list dito sa Australia. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman si Kuya Pabs in Australia. Sa videong to, i-share ko sa inyo yung isa sa mga visa pathway para doon sa mga professionals at saka mga skilled workers papunta dito sa Australia. So kung ikaw ay isang professional or skilled workers at may magandang track of record or experience, panoorin mo tong video na to, baka isa ka sa pwedeng mag-apply sa ganitong visa. So ano yung 189 visa? So yung 189 visa, isa siya sa mga visa pathway papunta dito sa Australia. So kasama to sa itong 189 visa, ito yung tinatawag na self-sponsored visa or independent visa. So 189 visa is a permanent visa na kung nag-grant to sa'yo, pwede kang manirahan dito kahit saan dito sa Australia, at saka magiging pathway mo din to for citizenship dito sa Australia. So sino ba yung mga qualified or pwede mag-apply sa ganitong klaseng visa? Una is yung skilled migration pathway is pointing system yung basihan dito. So ibig sabihin, kailangan mataas yung points mo para makapag-apply sa ganitong klaseng visa. So ano naman yung pinagbabasihan para sa point system nila? Una, yung experience mo is dapat maganda yung track of record mo. Like for example, umabot ka ng 10 years to 15 years experience. Pangalawa is yung age, yung edad mo. Kasi yung kailangan nila is yung medyo bata at saka able pa na makapagtrabaho or makakatulong sa economy ng Australia. So yung naman, additional points, pag yung partner mo is nag-take din siya ng English exam, may plus 5 yun sa points na mapupunta sa iyo. Tapos pangalawa, kung nagpapa-assist din yung partner mo, may another 5 points na madagdag doon sa points na para sa iyo. So ngayon, pag-uusapan natin, ano yung mga hakbang na gagawin para makapag-apply ng 189 visa. Una, i-check mo muna yung profession mo kung nasama ka doon sa sinasabi lang shortage occupational list dito sa Australia. So titingnan mo sa website ng Department of Home Affairs yung short occupational list kung kasama ba yung profession mo doon. So pag na-check mo at saka kasama naman, you have to prepare your documents, lahat ng mga dokumento na kakailangan mo at saka yung sa family mo, at saka kailangan kang mag-take ng English exam. So sa English exam naman, yung acceptable dito is, una is yung IELTS exam, tapos yung PTE exam. Isa to sa dalawang acceptable na English exam dito sa Australia. So may ibang English exam pa, pero hindi ko na i-elaborate. Yung dalawa lang, yung isa sa dalawa sa ina-accept dito sa Australia, at saka normally yun yung tinitake na mga pumupunta dito. Once may English exam ka na, kailangan mong magpa-assess sa yung tinatawag lang assessment body ng iyong profession. So para sa mga civil engineers, ito yung nagpapa-assess kami sa Engineers Australia.
yung mga engineering related courses sa Engineers Australia. So doon sa ibang professions like nurses, doctors, dentists, mga IT professionals, may iba din kayong assisting body. So yung mga skilled workers naman like carpenters, masons, mga tile sitters, pwede kayong magpa-assist sa beta assist. So yun yung assisting body. So sa madaling salita, you have to submit your documents para magpa-assess sa designated assisting body. Once naka-receive ka na ng yung invitation, once naka-receive ka na ng assessment letter at saka nagiging positive yung outcome, that time pwede ka nang mag-lodge ng yung tinatawag lang expression of interest. So yung expression of interest naman, magla-lodge ka online na to notify the Australian government na based dun sa shortage occupations na kailangan la dito is interested ka or willing ka na mag-migrate, may intention ka na mag-migrate dito sa Australia. So once makakuha ka na ng once na-launch mo na yung EUI, hihintayin mo yung invitation. Once naka-receive ka na ng invitation, that time pwede ka nang mag-apply ng 189 visa. So yun, yung 189 is permanent residency. Tapos pwede mo isama doon sa application mo ng visa yung anak mo or asawa mo, yung buong pamilya mo. And then ang kagandahan din sa 189 is pwede kang manirahan kahit saan dito sa Australia kasi wala kang restriction, kasi walang state or walang regional na nag-sponsor sa'yo. So kung saan ka makakuha ng magandang trabaho or magandang lugar na pwede mong tirhan, so libre kang lilipat. So yun yung advantage ng 189 visa. And then once mag-qualified ka na, once nakatira ka na dito ng ilang taon, so ang pag-apply ng citizenship is kailangan kang nakatira sa Australia at least 4 years na tuloy-tuloy yung pagtira mo dito para pwede ka na mag-apply ng Australian citizenship. So yun yung pathway para sa 189 visa. So kung may kung may mga gusto kayong tanong, pwede comment nyo lang sa baba, try nating sagutin. Sa next nating video, pag-uusapan naman natin yung 190 at saka 491. So sa ngayon, yun lang muna yung 189. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo. God bless.